Isa si Macario Sakay sa maraming bayaning Pilipinong hindi opisyal na kinikilala ng pamahalaan. Patunay dito ang wala man lamang kalsada o anumang monumento ng kadakilaan na itinatag para sa kanya. Isa nga lang ba siyang bandido tulad ng ipinangangalandakan ng pamahalaang Amerikano noong umpisa ng ika-20 siglo, o isa siyang tunay na bayaning Pilipino? Atin munang tunghayan ang kanyang kasaysayan. Si Macario Sakay ay isinilang sa Daang Tabora sa Tondo sa Maynila noong ika-1 ng Marso taong 1870 sa isang mag-asawang hindi kasal. Sinasabi ring ang kanyang apelyidong Sakay ay nagmula sa kanyang ina. Nang magbinata, nagtrabaho siya bilang sastre o mananahi. Pagkatapos, naging katulong rin siya sa isang pagawaan ng kalesa. Siya ay isa ring aktor at lumalabas sa ilang mga teatro sa Maynila kabilang ang Príncipe Baldovino, 12 Pares de Francia, Amante de la Corona at Teatro Porvenir kung saan dito niya nakilala si Andres Bonifacio. Noong 1894, si Sakay ay sumapi sa Katipunan sa edad na 24 at ginamit ang alias na Pinkle, at isa sa unang 300 kasapi ng Katipunan. Naging masigasig siya sa pagtatag ng mga sangay ng Katipunan at naging pangulo ng Dapitan, isa sa pinakaaktibong sangay nito. Tumulong din siya sa pagpapatakbo ng imprentahan ng Katipunan at sa pamamahagi ng kalayaan, ang opisyal na pahayagan ng Katipunan. Nang sumiklab ang rebolusyon noong 1896, sumama siya kay Andres Bonifacio at Emilio Jacinto sa Morong Rizal upang labanan ang mga Kastila. Nang paslangin si Bonifacio noong ika-10 ng Mayo taong 1877, at nang bumagsak ang grupong magdiwang kay Aguinaldo, nagpatuloy siya sa pagkalap ng mga tauhan para sa Katipunan na labas sa paksyon ni Aguinaldo. Nang sumiklab ang Pilipino-Amerikano noong 1901, nadakip si Sakay ng mga Amerikano dahil tinangka niyang buhayin ang Katipunan sa Maynila. Nilitis siya at ibinilanggo ngunit, pagkaraang makalaya ay tumakas siya tungo sa kabundukan ng Timog Luzon at dito'y itinatag niya ang tinawag niyang Republika ng Katagalugan, na binubuo ng mga revolusyonaryong puwersa sa Bulacan, Pampanga, Morong, ngayoy Rizal, Cavite, Laguna, at Batangas. Noong ika-6 ng Mayo taong 1906, naglabas si Sakay ng manifestong nagpapahayag ng intensyon ng Republika ng Katagalugan na makipaglaban sa mga Amerikano para sa kasarinlan ng Pilipinas. Kinumbinsi rin niya ang kanyang mga tagasunod na huwag magpagupit hanggat hindi nakakamit ng Pilipinas ang ganap na kalayaan. Muli niyang ipinahayag ang kanyang makabayang layon sa manifestong ibinigay niya sa mga dayuhang konsulado. Makalipas ang ilang buwan, ipinasa ng pamahalaang Amerikano ang Brigandage Act, or Act No. 518, na naglalayong ipakulong ang mga ladrones, o bandido, na nagtatangkang magnakaw gamit ang dahas, kasama ng Sedition Law ng 1901, ito ang ginamit ng pamahalaang Amerikano upang gipitin at usigin ang mga katulad ni Sakay na patuloy na nakikibaka laban sa mga mananakop. Noong 1904, naglunsad ng ilang opensibang pangmilitar ang puwersa ni Sakay laban sa mga Amerikano. Nagsagawa sila ng ilang pag-atake sa mga lalawigan ng Rizal, Cavite, Batangas at Laguna. Noong ika-12 ng Nobyembre taong 1904, sa pangunguna ni Cornelio Felizardo, sinalakay ng mga tagasunod ni Sakay ang himpilan ng Philippine Scouts sa San Pedro, kung saan dito ay itinakes nila ang isang bilanggo, ng agaw ng 3 baril, nakapatay ng isang pulis at iniwang sugatan ang 4 na iba pa. Nasundan pa ito ng iba pang mga pagsalakay sa Parañaque noong ika-8 ng Desyembre taong 1904, sa Taal, Batangas noong ika-5 ng Enero taong 1905, at sa San Francisco de Malabon, ngayoy lungsod ng General Trias, Cavite, noong ika-24 ng Enero taong 1905. Dahil sa mga tagumpay na ito, nakatanggap sina Sakay ng pagsuporta mula sa mga Pilipino, lalo higit mula sa mga mahihirap. Sa kabilang banda, ito ang nagbunsod sa mga Amerikano na lalong usigin sina Sakay, kaya napilitang magsagawa ng panloloko ang mga Amerikano. Binigyan ni Gobernador General Henry C. Ide ng autoridad si Dr. Dominador Gomez, isang pinuno sa paggawa, na makipag-usap kay Sakay sa kuta nito sa Tanay, Rizal.
Sinabi ni Dr. Gomez kay Sakay na siya ang huling balakid para makamit ang pagkabansa ng Pilipinas. Pagkaraan ng masusing pag-iisip, sumang-ayon si Sakay na magbaba ng kanilang armas sa kondisyong itatatag ng Estados Unidos ang Asamblea Filipina, ngayoy Kongreso ng Pilipinas. Mula sa kanilang himpilan sa Tanay Rizal, bumaba sina Sakay sa Maynila noong 14 ng Hulyo taong 1906 at mainit na sinalubong ng mga tao. Pagkatapos ay inimbitahan sina Sakay ni Coronel Harry H. Bandholtz sa isang piging at sayawan sa Cavite bilang parangal kay Gobernador Van Schaick. Ngunit, makalipas ng 3 araw noong 17 ng Hulyo taong 1906, habang nasa piging, siya ay dinakip at ikinulong sa paratang na panunulisan. Noong 6 ng Agosto taong 1907, si Sakay kasama si Lucio de Vega ay nasentensyahan ng kamatayan at ang iba ay mahabang pagkakabilanggo. Bago hatulan ng parusang bitay, iginiit ni Sakay na siya ay inosente sa mga akusasyon laban sa kanya at tanging kalayaan lamang ang hangarin niya at ng kanyang mga tropa. Sa huli, bago ang kamatayan, isinigaw niya ang mabuhay nawa sa kinabukasan ang kalayaan. Binitay si Sakay sa Lumang Bilibid sa Maynila sa pamamagitan ng pagbibigti, pasado 9:00 ng umaga noong 13 ng Setyembre taong 1907. Inilibing ang kanyang mga labi sa Manila North Cemetery. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.